Hi everyone! This is your Miss Angkasera Girl at ngayon ay samahan niyo ako sa isang biyahe patungo sa isang makasaysayang lugar dito sa lalawigan ng Rizal, ang bayan ng Baras. Habang tinatahak namin ang mga kalsada kasabay ng hangin at tanawin ng kabundukan, ay dala ko rin ang excitement na muling tuklasin ang isang lugar na may malalim na ugnayan sa ating kasarinlan bilang mga Pilipino. Kaya kapit lang kayo at huwag bibitaw dahil ang ating kasaysayan ay mas masarap balik-balikan lalo na kung nakaangkas sa motor. Tara na! Pero bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang maikling kasaysayan ng Baras. Alam niyo bang itinatag ito noong 1595 bilang isang Franciscan mission na tinawag na Visita de Santiago? Noong 1682, inilipat ito sa kasalukuyang lokasyon at pinalitan ang patron saint kay San Jose. Makailang ulit ding naging bahagi ng iba't ibang bayan, kabilang ang Morong at Tanay, bago tuluyang naging isang independent municipality noong November 24, 1920, at higit pa riyan, dito rin nagsimula ang sikaran, isang katutubong martial art na talagang sariling atin. Maraming bersyon kung paano nakuha ng bayan ng Baras ang pangalan nito. Ayon sa isang bersyon, ang baybayin ng Baras ay ginagamit noon bilang himpilan ng mga bangkang may layag tuwing masama ang panahon at bilang proteksyon laban sa mga pirata. Tinawag ang lugar na Barahan na nangangahulugang pook ng pagdaong. Nang dumating ang mga Kastila, pinaikli nila ito at ginawang Baras. Ayon sa isa pang bersyon, isang paring Kastila na nagngangalang Padre Francisco Barasoan na kilala sa kanyang kabutihan sa mga parokyano ang naging bukang-bibig sa lugar. Bilang paggalang sa kanya, ipinangalan sa kanya ang komunidad at tinawag itong Baras. Ayon sa ikatlong bersyon, noong ang Baras ay isang liblib na lugar pa lamang, sagana ito sa mga matitigas na kahoy na ginagawang baras. 2 piraso ng kahoy na ginagamit upang isingkaw ang kabayo. Kalaunan, ang salitang Baras ay naging Baras. Ang Kasarinlan Eco Park na kilala rin sa tawag na Wawa Park ay matatagpuan sa Barangay Santiago, Baras, Rizal. Isa itong public eco park na bukas para sa lahat. Walang entrance fee kaya swak sa budget la Quatsera. Meron itong napakalawak na parking space para sa mga 2 wheels and 4 wheels vehicle. Libre at siguradong maayos na lagay ang mga sasakyan dahil sa view pa lamang sa parking area ay mapapamangha ka na. May iba't ibang activities na maaaring gawin sa loob ng parke gaya ng boat rides, fishing, picnic kasama ng buong pamilya at barkada, at pwede ding mag-tent pitching, Pwede pala mag-tent bus eh. mag-jogging or maglakad-lakad at i-enjoy ang napakagandang tanawin sa parke. Mayroong playground para sa mga bata, ngunit paalala lang na huwag pababayaan ang mga kasama niyong bata. Isang paalala din para sa lahat na nagpupunta na obserbahan ang kalinisan at kaayusan ng parke. Kaya huwag kalimutang ligpitin o iwanan ang basura at itapon ito sa tamang basurahan. Ang Kasarinlan Eco Park ay proyekto ito ng Winergy Holdings at ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng clean and renewable energy. Ang 10 kilowatt na power mula sa solar
ang nagsusupply ng ilaw sa buong parke tuwing gabi. Matatagpuan ang Kasarinlan Eco Park sa Barangay San Salvador, Baras, Rizal. Madali lang itong puntahan, sakay ng jeep o tricycle o mag-drive gamit ang Waze at itype lang ang Kasarinlan Eco Park. Sa panahon na puro ingay at stress sa lungsod, minsan kailangan nating bumalik sa kalikasan para mag-recharge. Ang Kasarinlan Eco Park ay hindi lang pasyalan. Isa itong paalala na ang kalikasan ay dapat pangalagaan at pwede natin itong gawing bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya kung naghahanap ka ng lugar na tahimik, ligtas at budget-friendly, bisitahin mo na ang Kasarinlan Eco Park sa Baras, Rizal. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang biyahe at kwento. Paka-paka! Tara, adobo ka namin. Kasi Marco pala yung kanina sa akin. Saan ba si Marco? Kay Marco? Oo, nauna siya. Siya ang nauna sa trail.